Inaasahang formal na ia-adopt ng House Justice Committee ang report, rekomendasyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa May 4. Saka po ito dadalhin sa House Plenary kung saan kakailanganin ang 1/3 na boto para tuluyan itong may akyat sa Senado na magsisilbi pong impeachment court. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Magandang umaga po sa inyo, Kong. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Magandang umaga, Andrea and Andre. Angela po, Angela, Kong. Angela. I'm sorry, Angela and Andre. Good morning. Opo, good morning po, Laila. Kong. Thank you for your time. Opo, Kong, alam ko, busy po kayo at talagang napagod po kayo itong mga nakaraang linggo dahil po dito sa hearing. Pero sa May 4 hearing, gaano po kahalaga itong pag-adopt ng report at articles of impeachment? At ito na po ba ang pinakamahalagang hakbang bago ang botohan sa plenaryo? We are asking this, Kong, because syempre hindi po kami maalam dito sa naging proseso po ninyo dahil sanay po kami doon sa naging proseso nung nakaraan na diretso po na botohan na 1/3 ng miyembro ng Kongreso. Kong. Napakahalaga po yung nangyari kahapon. Yun yung pagboto dun sa determination of probable cause. Na yung pagboto nga po ay unanimous. Wala pong nag-dissent doon sa dalawang complaints, sa Balya et al. At Cabrera complaints, na sinasabi ng komite na meron probable cause. Na yun ang batayan, yun ang threshold para talaga umusad na ang proseso papunta sa House Plenary. Kaya nga po meron pang isang hearing before the House Committee on Justice sa Lunes, May 4, dahil yan na po yung formal na pag-adopt ng report and recommendation with the proposed articles of impeachment. So syempre yung report and recommendation na yan, batay po yan sa naging desisyon kahapon na merong probable cause para ma-impeach si VP Sara. So pag na-adapt na po formally, sa Lunes ay ipapadala na po yan sa House Plenary na kinakailangan ng at least 1/3 vote para ma-impeach na talaga for the second time si VP Sara. Kong, nabanggit nyo po, 1/3 vote. Kumbinsido po ba kayo na sapat yung mga ebidensya? Ito nga po yung misuse of funds, yung mga assassination threats, pagbabanta po sa Presidente, sa First Lady, dating House Speaker Martin Romualdez, yung unexplained wealth din po, no? Hindi nagtugma yung doon sa SALED at sa mga bank deposits. Gaano po kayo ka-convince na yung makakukuha ng 1/3 vote at ma-impeach muli ng Kamara ang bise sa ikalawang pagkakataon? Confident po tayo na makukuha po natin yung numero sa plenary. Kasi yung pagka-unanimous pa nga lang sa committee level ay isang indikasyon na yan, isang malaking gauge na yan na makakakuha ng sapat na numero sa House plenary. At bakit unanimous? Kasi nakita naman ng mga miyembro ng House Committee, the Justice Committee, na may mga batayan, may mga ebidensya, hindi mga espekulasyon, hindi mga haka-haka, hindi mga mababaw lang na mga batayan. More than enough nga, more than probable cause nga sa tingin ko. Hindi lang dahil ako ay endorser ng isa sa mga complaints, yung sa Balya et al. Complaint, so naniniwala po ako na na-achieve po yung threshold na yan ng probable cause. Kasi ang probable cause, yung may mga facts and circumstances, may mga ebidensya ba na pwede nating masabi, kasi probable, the key word there is probable, ay pwede nating masabi na meron talagang na-commit na impeachable offense at pwede nating masabi na guilty si VP Sara, na probably guilty of those impeachable offenses. So hindi pa po ito yung threshold ng proof beyond reasonable doubt o may absolute certainty sa kanyang guilt. Kasi mangyayari po yan sa trial, na pagkatapos po ng trial sa Senado. Sa puntong ito, ang tanong lang ay maniniwala ba ang merong reasonableng pag-iisip, pakatwirang pag-iisip na merong batayan yung mga akusasyon na probably ay guilty yung respondent, si VP Sara. At doon nga ho sa pinakita namin in 3 successive clarificatory hearings
meron talaga yung mga testimonials, sila Madriaga, sila former Senator Trillanes, yung mga resource persons galing sa mga iba-ibang mga opisina, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission, PSA, AMLAC. Nakita po natin sa mga pinisenta nilang mga dokumento, mga submissions, na yung mga grounds po na mga inalleged doon sa dalawang complaints, yung misuse and abuse of confidential funds, yung bribery of a DepEd official, yung unexplained wealth, yung threats, ay meron po talagang mga batayang mga ebidensya. Opo. Kung sa apat po na pagdinig dito po no, regarding the impeachment case against the Vice President ay hindi po dumalo ang Vice Presidente, ano po bang epekto nito sa kabuang kaso, yung kanya pong pag-absent dito sa pagdinig? So she lost the opportunity to explain her side. All kinds of opportunities were accorded to yung respondent, si VP Sara, di ho ba? Every time na nag-hearing, meron siyang due notice. Right. And every time nag-hearing, ay laging pinapatanong sa committee secretary kung present ba si VP Sara. Every time meron isang ground na tinatalakay, like for example, unexplained wealth, pagkakatapos po noon, pinapatanong, inaalam kung nandun si VP Sara para makasagot. Lagi po siyang wala. Siya po ang hindi ayaw niya na talaga namang halata na ayaw niya na magpakita sa House Committee at hanggang press on at press statements na lang ang mga lahad niya ng kanyang mga komento, which is not proper. Hindi wala pong weight yung mga kung anumang mga depensa ang kanyang mga inilahad sa mga press call, sa mga press statement doon sa proceedings before the House Committee on Justice. Oo. Mabilis na lamang po kung somehow in-expect nyo naman po talaga na hindi siya dadalo. Kung batayan po natin to sa first hearing pa lang, yung March 25 pa lang, yung initial hearing, at doon sa kanilang mga pronouncements through the spokesperson, Attorney Powa, ay hindi na po natin siya inasahan. Kasi kung interesado siya na mag-participate at mag-cooperate dyan sa impeachment proceedings, day one pa lang, dapat nagpakita niya. Sa halata sa mga pronouncements nila na wala talaga silang kabalak-balak. At sa Senado na nga daw sila magpapakita. Tingnan na lang po natin. Kung ito po, gayong nilinaw, punta natin yung salitang forthwith. Dinilinaw na nga po ng Korte Suprema, ibig sabihin po nito, maka-apekto ba ito, yung sa galaw ng impeachment case ng Vice, sakaling umakit na nga sa Senado itong forthwith proceed? Siguro naman sa bagong Senate leadership with kay Soto, I think meron naman siyang naging pronouncement na even before the Supreme Court decision na yan, na susundin talaga nila yung salitang forthwith. Para sa atin kasi, ang ordinary meaning ng forthwith, nag-dictionary meaning, Webster's Dictionary at ano pang mga dictionary dyan, malinaw kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Ibig sabihin immediately, at once, without delay. So, hindi po tayo masyadong sumasang-ayon doon sa naging desisyon ng Supreme Court, although bagamat ginagalang po natin yan, Supreme Court po yan, pero medyo nagpapalabo po yan sa pwedeng maging meaning talaga ng forthwith. Kasi reasonable, it could be more or less, it could be, yung hindi natin alam kasi parang you're leaving it to the discretion of the Senate. Now, ano ba yung reasonable? Weeks ba? Months ba? So, wala yon. So, mas maganda po sana kung yung ordinary and, as I said, dictionary meaning ng forthwith ang naging interpretasyon ng Supreme Court. Mas confusing kasi, mas hindi malinaw kung susundin yung sinabing definition or interpretation ng Supreme Court. Right. So umaasa tayo sa Senado na alam nila sakto kung ano ang forthwith.
Okay. Well, Kong, alam naman po natin, ang sinasabi po nila, ang impeachment proceeding ay isang political process. Nakikita po natin yung mga numero dito na kailangan natin makuha. Pagdating po ba sa Senado, alam po natin, klaro po doon kung sino ang mga kaalyado ng Vice Presidente, etc. Kumbaga, kayo po ba ay naniniwala na ito yung usad, no? Itong kaso na ito, at makoconvict si VP Sara sa Senado? Premature po na mag-speculate tayo kung ano yung magiging desisyon sa ngayon, no? Ayaw ko pa hong mag-speculate, although sinabi mo nga, Angela, na alam naman natin kung sino yung sa tingin natin ay boboto talaga na acquittal. Siguro may ilan-ilan dyan na kahit anumang lakas ng ebidensya ay ganun pa rin ang kanilang mga desisyon for acquittal. Pero meron naman po tayo mga nakikita mga personalidad na boboto talaga ng tama base sa ebidensya. Kong, maraming salamat po muli sa oras ninyo. Thank you. Good morning po, Kong Laila. Maraming salamat. Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.